Okay, parikon na lang yung time na the news of Barboys having a sequel was revealed to you. Ano yung mga reaction yung tatlo? Hindi ako naniwala. Yeah. Wala, hindi ako naniwala. Ako, ganun din, may disbelief until kausapin na talaga kami ni Direk Kim. We're doing this. And ayun, what happened was after that, eventually he met each and every one of us na tuloy na. And definitely with the heartbeat, we said yes. Okay. Doon lang namin na-realize na, ay, ito nga. May story na nga. Ready si Direk. Actually, nung minute niya kami, naka-ready na yung storyline. So, doon na lang namin na-realize na, wow, okay, pumatok pala siya sa mga tao. And every year, inaabangan siya ng mga law students. New batch of new laws. Yeah. Okay, so ito 10 years later. Pwede na bang sabihin kung ano nangyari sa mga characters niyo 10 years later? Okay, no, tinamang yung itsura ko. Naka-costume mo. Yeah, kamusta yung each character? Like Doran, sige. I think parang yun naman yung parang konteksto ng pelikula eh, di ba? Na parang ano na sila after 10 years. And definitely dahil pumasa sila sa loob, abogado sila. Versus sa character ko, sa question mo kanina, akala ko di ako kasama. Nakita ko yung picture ni Rocco at ni Direk Kip magkasama, tapos parang sabi ko, kasama ba ako sa pelikula? Pero alam mo yun, parang nung nalaman ko rin na kami apat din natin kakasama with new bunch of very interesting characters. Parang nakakabuhay din siya. Alam mo yun, na parang babalik ka sa isang parang may ginawa kayo maganda before, tapos gagawin mo ulit ng ganito, tapos medyo mas alam mo na kung mas somehow pinatry namin kilalanin yung characters. Pero parte rin siguro na si Direk Kip, hindi niya rin kasi masyadong talagang ni-reveal talaga sa amin ng yung parang like, ito yung character, ito yung nangyari, ito yung story. Pero hindi feeling ko lang, parang kasi parang as we grow older, di ba, lahat naman tayo, parang hinahanap din naman natin, hindi naman natin masasabi na kilala natin yung sarili ng solid na 100%. Diba? Parang, so feeling ko, eto na after school nung Barboys, parehong ito pa rin, yung characters pa rin, pero definitely ibang tao na kami. Ibang tao na kami parang pero iba na yung perspective after 10 years ng bawat tao. Diba? So feeling ko yung makikita rin nila dito at very interesting sa pelikula na to is, ano na sila klaseng tao ngayon, di ba? Parang, there were a bunch of, parang college students nung 10 years ago. Ngayon, professionals na sila, dami na pinagdaanan, di ba? So, ayun, namatay sila lahat sa lupa. Ay! Naging lovers tayo lahat. Di parang yun yung nakakatuwa din. Kasi parang pumasok lang ulit kami sa school. Yeah. Di ba? Na parang, nakabatch ko. Tapos ang dami na rin nangyari sa buhay namin sa buhay. Di ba? It's very, ako na-inspire ako ng ganda ng project. Timely din. Yeah. Pero ang pinakatanong dito is, I'm sure marami nagtatanong din na, yun yung journey nila ng Barboys mo, na nakasurvive sila sa law school at maging abogado. Ano na ngayon? So, hindi namin sinasabi, may mga konting pahaptiyaw, but we're letting the audience guess. Tsaka ilalagay naman natin ni Kip sa trailer natin. Oo! Ilalagay na niya. So, iba na yung problema nila, ng mga characters. Pero kung dati, school lang yung pinang-problema nila ngayon. Real world na to. So, mas totoo. Oo, mas meaty na yung mga arcs nila. So, kumbaga yung totoong buhay yung tinatawag ko. Basically, it's life after law school. So, yung iba po sa amin, may pamilya, yung iba, may iba't ibang pinagdadaan. So, it's very interesting and contrast na we do have a new set of Barboys. And nandito pa rin yung existing na unang Barboys. So,
marami talaga naabangan ng mga Bar Boys fans. So, Di ba, nainitan? So, when you return to the set, paano kayo almost a decade after? Kayong apat? Nako, ito maalala ko, nakita-kita kami lahat. Tagal bago mag-start ng shoot kasi talaga nag-catch up kami lahat. Pero with regards to sa mga eksena namin, bumuelo si Direk Kim. Wait, nag-catch up kayo? Ay, wala ka pala doon. Wala. Hindi ka daw kasi Bumagsak sa Trinity College eh. Hindi ka kasi pumasa. Sige, wala na naman. Oh, grabe. Pero yun, ang sarap makapag-catch up to and then realize na, grabe, naka 10 years na pala tayo. It was very interesting to be back with the gang. Yeah. Very surreal. And then, to witness again yung magic ng pag-atake sa mga eksena natin. Katulad kanina, nagugulat na lang din ako sa mga ano. Kasi War Boys 1 was based on a lot of surprises also. Hindi nyo nalaman, maraming surprises dun or ad-libs na ginamit sa pelikula. So, ginamit ulit yung formula dito. And so far, nakikita namin yung mga eksena. It's very interesting. It's a lot of mix of characters. May time bago rin ako sa ano. Mga young na young and very talented actors sa amin. So, yun, sarap din na makipagsayawan sa kanila sa mga eksena. Katuwa kami sa like off-screen. It's, siya parang kami nasa school talaga, parang gano'n. Tapos, yung pakiramdam namin, nakita-kita kami ulit. At least sa akin. Yung kasali ka na. Kung ano yung eksena namin na ginawa sa una namin pagkikita dito sa movie, parang ganun din yung pakiramdam na sa totoong buhay. Kasi like, syempre, of course, I see them sa social media, o mga projects na ginagawa. I'm really happy for sa lahat ng nangyari sa buhay namin apat at sa career namin. Pero parang ganun din na barkada. I'm sure may GC, kahit di nakikita palagi, pero pag nakita, parang ganun lang din yan, di ba? Parang wala rin ang bago. Same jokes, same theme, kaya... Parang last week na tayo nakita. Dun sa mga bagong cast members natin, kanino mas connected yung character nyo or sino yung mas nakaka-eksena nyo? And ano masasabi nyo dun sa artistang yun? Ako, for me, I have yet to realize kasi first time ko lang makatrabaho yung mga young actors na. First day. So, I have yet to find my character in the story. Ang narinig ko lang kay Kian, parang mas magaling pa rin daw siya kaysa sa kanya. Parang ako, very eager ako malaman yung kakayahan niya. Pero yun palang narinig ko na mas magaling pa rin din si Bash me. Hindi. Ako na cancel. Hindi, biro lang yun. It's very nice to see mahirap mag-giveaway ng tungkol sa film. Lalo na Derek's watching. Oo nga, nakatulog sila. Itong batch na to brings in new flavor sa pelikula na ito. Different buttons naman na mapipindot dito. Hindi lang yung journey bilang isang estudyante. I mean, they will get the journey also ng ups and downs. Pero may iba pang buttons na mapupush dito. Pagdating sa pamilya, pagdating sa failures, pagdating sa failures ng buhay, and success ng buhay. And yung may makikita tayo dito mga ugly truths na pina-face ng normal na Pilipino. Kaya sabi ko kanina, roller coaster of emotions. Kaninong character? Kaninong character ba ako? Oh my goodness. Actually, kami dalawa madalas ko rin Kung nabitin kayo sa mga eksena ni Josh sa Bar Boys 1, you'll be in for a treat sa pelikula nito. I think it's the mustache. Pero yun nga, surreal din na sinasabi, pinapahinggan ko sinasabi nila na, sama namin yung mga yung nasusurreal na naman na tayo yung nagsasabi ng mga, may mga bagong, so, alam mo yun, parang acceptance. Tsaka parang at least dun sa character ko, masaya ako na naka-eksena ko yung mga
Si Okay. Will, Sasa, sila. Chris, na para kaming kumbaga ano siya, totoo yung ginagawa namin na siniseryoso namin na umaarte kami. Hindi Yes. kami parang like, oh, I'm gonna do this project, or rarakitin ko to, or parang the office, parang hindi siya gano'n eh. Parang we feed off each other's energy and sayawan talaga siya parang. So, ano siya, parang siyang slice of life lang doon sa klase ng pelikula. Kahit maraming characters, kahit maraming story rin sa bawat ano siya, hindi siya yung parang ang dami mong sasabihin, kumbaga nasa loob pa rin siya ng mismong konteksto ng pelikula, which is growth, di ba? Kami sa case namin, parang, of course, all of us are trying to become better men, di ba? So, parang gano'n lang din siguro sinasabi kung paano rin namin tatratuhin ano yung perspective ng Bar Boys sa pag-welcome ng bagong generation or passing it on to the next generation. Kumbaga, we're tackling here relevant challenges of different generations. Our generation and the younger generation. Yeah. Sa tingin ko, everybody can relate and everybody will relate to this film. So, at the same time, nostalgic siya and relevant siya sa lahat. Yes. So going back to the question, kung kayo nakaka-relate ako, siguro ako makaka-relate ako sa character ni Josh. Kahit may edad na, babalik take on the challenge. Pero, ayun natin na bad way, Yung perseverance sa isang Pilipino. Kasi naranasan ko na nagtatrabaho na ako, nag-aaral ako. Ilang beses na gusto ko mag-give up, nakita ko sa character ni Josh. So, sa mga pinakita niya sa akin dito, parang it took me back to when I was going to school. Yes. Ako likewise. Pag Kay Josh? nag-aaral din. Oh, yeah. Kulit natin. So even though at our age, sa amin may mga pamilya na kami, pero we still go back to our roots, which is we try to enhance and improve ourselves by studying, taking further studies. Yeah. Nakakamiss Speaking din of namin generations siyang studying. Kasi yung my son, first watched it when he was 14. And now, nasa UP siya, taking up linguistics for pre-law. Yun yung effect ng movie sa kanya. What is your reaction na ganun ka-iconic yung mga the movie itself and your characters? Ang galing. Aware No? kayo. Mic drop. Ano siya, parang siguro yun din yung legacy ng pelikula. Di ba? Na parang, kaya nga nakakatuwa na ginagawa namin ulit. Di ba? Dahil parang, ako minsan sa isang random restaurant, nilalapit. Napanood kay Bar Boys. Yeah. Lawyer na ako ngayon. As in, Parang totoo yun. nag-law school ako, tapos nakakakita ko sa inyo. Parang immortal siya eh. Di ba? Yung Bar Boys. Hindi natin akalain magiging immortal yung film. I mean, 7 days natin sinunod to, tapos biglang naging ganito. Biglang naging ganito. Ako naman siguro makakwento ko, sa airport ako nun, may lumapit sa akin. Sir, nanood po ako ng Bar Boys, sa Johnny ako ngayon. Can I shake your hand po? Kasi ngayon, Diba? lawyer na po ako. Alam mo, parang gusto ko maiyak. Parang happy ako. Ay, ganito pala yung epekto ng pelikula. So, tama lang talaga na magkaroon ng pero syempre may pressure pa. May Yeah. pressure. So, and we're very blessed to be part of this type of film. Saka siguro bihira lang bilang artista na maging parte ka ng ganito ka-impactful sa pelikula. Happy ka. Na bawat generation ay may nai-inspire ka. Kasi parang from our generation before till now, kilalang pa rin ang Warriors. Yes. A lot of law students or who want to take up law are still watching it till now. And we're very thankful to you, Director, for giving us that opportunity. And I think this is something na kahit mga sarili namin mga anak in the future, papapanood namin sa Yeah. nakikita rin nila na parang, okay, yun na yung Paano? ginawa. Last question from me. So si Direk Kip is known for yung mga social commentaries sa film niya. Sa mga characters ninyo, ano yung gusto nyong message na iparating sa audience? Sa mga particular characters ninyo? Na siguro sa character ko na hanggat nabubuhay ka, palaging may
kayang gawin yung gusto mong magawa. Parang laging ano eh, hindi lang second chance, third chance, parang ano siya eh, hanggang buhay ka kaya mo pa rin siyang gawin. Ituloy as long as. Siguro, pag tuloy-tuloy ka lang, hindi ka humihinto. Parang only those quit eh. Siguro yun parang hindi na character. Parang you only fail if you don't try. Sa character ko naman, yung message mo bibigay siguro na sa mga tumanda na, kailangan nyo malaman yung balance pagdating sa buhay. May times na 100% tayo sa mga gusto natin ma-achieve. Minsan nakakalimutan natin kung ano ba talaga gusto natin. Tahakin ng path kung ano makakapagpasaya sa'yo. Yun ang mabibigay ko message. Galing sa character. Yes. Ako siguro galing sa character ko, I guess no matter where you're from, kung ano mga status mo sa buhay, we're trained. I mean, we're trained to treat life as a race or competition. Kung sino mas sisikat, yaman, sino mas maraming ito. But sa totoo lang from my character's experience, life is meant to be experienced. Meaning, experience the ups and downs, the trials, the happiness, the failures, and don't be too hard on yourself. Just naman for me, yung Bar Boys 1 kasi hindi naman siya ginawa for the pista ng pelikulang Pilipino, pinasa lang siya. Ngayon naman, itong Bar Boys 2, gusto nating ipasa sa MMFF. Ano yung feeling na ganun na yung gagawin natin for this one? Bigger scale. Definitely, Di ba? Pero gusto nating i-push. That's the goal, di ba, Direk? If ever that happens, definitely level up sa pelikula namin. Mas marami pa kami mga lives ang matatouch because mas malaki yung platform natin for showing this film. Sigurado makukuha din namin ang community ng mga lawyers and law students na nakakaintindi sa vision ng film din. Kaya excited kami malaman. It's gonna be a different challenge. Of course, kung paano ma-market yan. Pero alam namin kung anong market matatouch natin. Yeah. I think it has a chance. Kami ako, I'm 100% sure that we have a great material. We have a great film. So kahit anong platform mo ilagay ito, anong festival, ano. Ang importante naman sa amin is magawa siya ng tao. Magawa siya ng truthful. Na may siguro parang alam ko siyempre of course with the producers and the direct and everyone parang of course gustong pumasok sa kung ano man, diba? Especially MMFF as a prestige na festival sa Pilipinas. Okay yun, ano yun? For me, bonus siguro yun. Especially in terms of like marketing the film or parang putting it out there. Like, yung buong experience ng MMFF nila. Kasi masaya kung naka-float tayo, ng Bar Boys. I wonder what the float would look like. Diba? Pero, diba? Kasi sigurado kong masaya yun. Parang magandang yun. Siyempre, party ka ng history din ng, baga with PPP, di ba? Parang unang pista ng pelikula ng Pilipino, parang yung pelikula, di ba? Tapos, ngayon, kung makapasok din sa, baga, masaya lang na maging partner. Pero feeling ko, hindi yun yung parang kailangan namin. Kami as actors, di ba? Parang, of course, with the producers, di ba? Thing na nila yan. Di ba? Pero kami, parang, ang gulang namin is kahit sa festival siya may ilagay, alam namin na ginawa namin maayos yun. Trabaho namin. Kumbaga as an actor, we're chess pieces. Yeah. Kasi we're part of the film. So our job is to do our best with our characters and trust the team behind it. Yeah, Kami gusto namin magpasalamat yung Miss Odette ka sa pagpahing ng mga pag napanood yung mga eksena niya. She's back. Yeah. Napaka-touching. Kilabutan nga. Oo nga. Talagang. Kailangan mapanood nila yung performance ni Miss Odette ka.